po. Handa na po tayo magmula sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. This is the day the Lord has made. We rejoice and be glad you will. Amen. Salamat po. God is good. All the time. Amen. Salamat po. Manalangin po. Kahit po yung mga nalangin sa ating aming panahal sa pangalan po na kanyang na sa Jesus, ang Spirit ko po, mayroon sa amin. Sabi ko, salamat po sa araw na ito. Ikaw po manguna sa amin po. Sa salita, kayo po ang manguna, hindi po ang aking kagustuhan. Pwede yung not my will, will Lord, salamat po sa umaga ito. Kami po worship sa iyo ng buong puso, buong kaluluwa. Sa pangalan po ng Iyong po sa Jesus. At lagi po kami magpapasalamat at salamat po sa lahat ng bagay na nangyayari sa amin. At lahat po ng ito'y gawin mong pagpapala, lalo po yung magbibigay ng message sa amin, Lord. Ang salita mo yung tumimog sa aming mga puso. At forever. Salamat po. Pangalan po ng Iyong Ama sa Jesus. Amen. Natawag po ang mga Bisaya, si Sister Jackie. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo lahat? Buksan po natin ang ating Biblia sa Revelation chapter 3, verse 14 to 22. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things say the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would through birth or hot. So then, because thou art hot, I will spit thee out of my mouth. Because they say, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing. And knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that they mayest be rich, and white raiment, that they mayest be clothed, and that the shame of their nakedness do not appear, and anoint thine eyes with hyssop, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door. If any man will hear my voice and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. To him that overcome will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and
thousand stories in one day make you laugh, but I've heard the gentle whisper of laughter. It's lit all night and it's that your peace and I never lose your
Hallelujah. Lift our voice, lift our hands to God. Worship. Bring it all to Him.
Good morning, happy Sunday. Shout out sa Naga City, Dasmariñas, Cavite, Makati, Japan. Saan pa po ba sa Batangas? Good morning. Nakalive po tayo ngayon. Kumusta po tayong lahat? Pwede po bang i-occupy natin itong nasa unahan? Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto ko pong i-welcome yung sweetheart ni Princess. Nakalimutan ko ang pangalan niya. What's your name? Rafi? Okay, Rafi, welcome to the family of God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, are you ready? Ready? Okay. So, our topic for today is about the church in Laodicea. We are still in the book of Revelation. Okay?
So, ang sabi po sa Book of Revelation, chapter 1, nagbabasa po ba kayo ng Revelation? Revelation chapter 1, verse, chapter 1. Chapter 1 muna po tayo ng Revelation. Kasi bakit hindi kayo nagbabasa ng Revelation? Baka natatakot kayo, ha? Book of Revelation chapter 1, verse 1. Okay, baba po natin ang basa. Verse 3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Ang sabi po ng Biblia, mapalad ang nagbabasa ng Book of Revelation. Hindi po nakakatakot, sapagkat malapit na po ang muling pagbabalik ng Panginoon. Amen? Okay, but our topic is still in Revelation, but it is in chapter 3, beginning verse 14. Chapter 3, beginning verse 14. Our topic today is the lukewarm church. Good morning sa nanonood po ng live. The Laodicean church. Our subtopic is Jesus' desire for His church is to be on fire. Pakisabi nga sa katabi mo, you must be on fire. We must be on fire to share the good news of salvation, because this is the heartbeat of God. Amen? Hallelujah! Ang ating pong sentro, ang napag-uusapan ay the Book of Laodicea, ay the church in Laodicea. To the angel of the church in Laodicea, write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. 15. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are rich. You are pitiful, you are poor, you are blind, you are naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can be rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with anyone who hears my voice and open the door. I will come in and eat with that person and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Ang Panginoon po mapapurihan sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Heavenly Father, we thank you. We honor you, we glorify your name, we enthrone your name, we magnify your name,
because your name is above all names, that every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Panginoon, sa oras na ito, itagong mo ako sa iyong likuran. Ikaw mahayag. Banal na Espiritu ng Diyos, continue to move in this place. Look at our hearts today. Panginoon, ang iglesia ng Laodicea, ito ay naglalarawan ng isang church na hubad, isang church na nanghihina, isang church na hindi sumusunod sa iyong kalooban, isang church na hindi naman malamig, hindi naman mainit. Lord, sa oras na ito, Panginoon, stir our hearts today. Get our hearts on fire. Salamat, Panginoon. Hayaan mo na magkaroon kami ng burden sa aming katabi. Magkaroon kami ng burden sa mga kaluluwang naliligaw ng landas. Father, make us a blessing. Make us a channel of your blessing. In the name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Welcome sa gawain ng Diyos. Yung po nanonood ng live at manonood po ng replay. Hello, Sister Josie from Japan. Okay po. Bago po tayo magpatuloy, ang sabi ko po sa inyo, hindi nyo po mauunawaan ang the 7 churches of Asia if you will not study the historical background of each church. The city was founded by Antiochus II sometime in 253 BC. We are talking about the city of Laodicea, wherein the church was there. Okay? It was named after his wife Laodice. The city was located on a high plateau, and it was very secure from enemies' attack. But the city, in spite of being prosperous, had a big problem. There was no source of clean water. There was a Lycus river near Laodicea, but the water were too muddy to drink. The water had to be piped in through aqueducts or aqueducts. Tatagalogin po natin ha. Ang city po ng Laodicea, ito po yung mayaman. Subalit may problema sa bawat syudad na mayaman, lagi po yung may problema. Hindi po yung perfecto. Isa po sa number 1 na problem nila, wala po silang malinis na tubig. So, kailangan po nila maglagay ng aqueducts. Ang aqueducts po, ito ay parang channel or tunnel na kung saan ito po yung malaki, matibay, at ito po ay dinadaanan ng tubig. Ang aqueducts po ay aqueducts, ito po yung ginagamit kapag ang dadalahan ng tubig ay malayo. Pag water pipe lang, pwede po ito within the locality, malapit lang. Ang water supply po ay nanggagaling sa Hierapolis. Ano nga anak yung mapa? Para hindi po tayo ng bobolahan. Okay, ang Laodicea po ay may karatig na siyudad na tinatawag na Hierapolis. 6 miles to the north they brought water to Laodicea through aqueducts. At ang tubig po sa Hierapolis ay napakainit. Kasi wala po doon fresh water, lahat po hot spring. Are you following me? Alright. And then, sa Colossae,
Alam niyo po ba ang Colossae? Yung Colossians. The book of Colossians, ang Colossians po ay tawag sa mga taong nakatira sa Colossae. Parang Pilipino, nakatira saan? Akala ko sa China. Okay. Good morning. Good morning. Okay. So, sa Colossae, 10 miles to the east, mayroon naman din silang aqueducts. At sila naman po ay naglagay ng napakalaking tunnel or channel ng tubig papunta sa Laodicea. Para sila po ay mag-supply ng tubig. Subalit, sa Colossae po, napakalamig ng tubig. Okay, are you listening? Saan nalamig ang tubig? Sa Colossae. Marami po doong bukal. Sa Hierapolis, ang tubig po doon napakainit, dinadala din sa Laodicea. Subalit sa sobra pong layo, 10 miles is equivalent to 16.093 kilometers. So habang yung pong tubig na yon na mag-init mula sa Hierapolis, dumadaloy papuntang Laodicea, sa haba po, ito po ay nagiginang sa halip na sobrang init, nagiging maligamgam. Are you following me? Alright? Okay. Yun naman pong tubig, 6 miles or 10 miles from Colossae, sobrang lamig, dinadala naman po, nagdadala rin po sila ng tubig sa Laodicea, sobrang lamig. So sa sobra pong layo, ano pong mangyayari doon sa tubig ng sobrang lamig, ito rin po ay nagiging maligamgam. Are you following me? At pag pinagsama niyo po, yung tubig sa Colossae, isang mainit na lumigamgam at isang sobrang lamig na lumigamgam, ang tawag po doon ay maligamgam. And this is the metaphor that Jesus used to describe the church in Laodicea. Are you following me? Yes. May natutunan po? Now, in 61 AD, Laodicea was destroyed by a very strong earthquake. Since Laodicea was too prosperous, mayabang sila, mayabang po ang Laodicea, the city of Laodicea. So sila po ay self-sufficient that they rebuilt the city with their own resources, refusing aid from the Roman Empire. Okay, ano naman yung pastoral Roman Empire? I want you to use your imagination. Okay? Ang tawag po doon ay special mind. Yung bang mind mo may space to imagine. Roman Empire, good morning sa nanonood. Ang Roman Empire po, during the time of the apostles, it was the reigning empire. Very strong empire that reigned more than 300 years. So in other words, ang Laodicea ay nasasakupan po ng imperyo. Subalit nung sila po ay nagka-problema, nagibalat nilang mga building dahil sa sobrang lakas ng earthquake, ito po ay naipatayo nila sa sarili nilang kayamanan. Okay? Laodicea was famous for 3 things. Pakiayos po ang aking sound. Ano po sa tainga ko? Okay. Good morning Naga City. Alam kong manonood yung mga taga-roon. Okay, number 1. Ano po ba ang very particular sa mayamang lugar na ito at napakasikat? Famous for banking and finance. Mayaman po ang lugar na ito. Meron po sila po ang may pinakamaraming gold reserve sa buong mundo during that time. At
sila po ay center ng fashion. Katulad po sila sa panahon ngayon, katulad po sila ng France, Milan, and New York. Kung sa ating panahon, why? Because of the black wool. Karamihan po sa wool, ano po bang wool? Lino. Ang lino po, karamihan ay puti. Subalit sa kanila, ang lino nila ay black wool at ito po'y sikat na sikat sa buong mundo. Amen? Saan po ba galing ang black wool? Ito po ay galing sa black lamb na ibang lahi. Kasi bibihira po ang black wool or black lamb. At sila po ay center of medicine during the time. Napakaraming mayayamang bansa, maraming mayayamang syudad na pumupunta po sa Laodicea para ipagamot ang kanilang mata. Sino po ba may sirang mata dito? Pakitingnan nga yung katabi. Pumunta kayo sa Laodicea. I-rewind nyo ang time. Okay. Bakit po? Sila po ay nagpo-produce ng isang tablet. Sino ba may tablet? Hindi yan. Yung pong tablet, ito po ay medicine na isang tablet para i-cure ang kanilang mga mata. Upang sila po ay makakita ng malinaw ang sakit po including blindness. Tumingin po kayo sa akin, kaya minsan ayaw kong maglagay dyan. Okay, tumingin po kayo sa akin. You can really understand if you are following me because may mga sinasabi po akong wala dyan. Mamaya na po kayo magkopya, okay? Now, are you following me? Bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat ito po ay isang metaphor na ginamit ng Diyos kung paano niya i-deal yung lukewarm church of Laodicea. God is so bright. God is so intelligent. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung po palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Sa palakpak pa lang po, magkasa tayo natin ng Diyos. Are you ready? Roman number 1. Balik po tayo sa 14. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Roman number 1, Jesus proclaims His authority. Ang sabi ng Panginoon, ito ang aking salita, the words of the Amen. Jesus is the great Amen. What is the word Amen? Amen is a Hebrew word for so be it. I agree. It is true. Sa Matthew, kapag nagsalita ang Panginoon, verily, verily, verily. Sa ibang translation, truly, truly, truly. In other words, yung sinasabi ni Jesus ay truth because Jesus is the truth. Jesus is the great Amen. Alright? Next. Ibig sabihin po ng Amen, Jesus is the finality of all things. He has the final authority over the church. Kayo wala po ditong boss. Palakpakan po natin. The one who has the final authority. I want you to listen. Okay. The final authority of the church, the final word to the humanity. You can read that in Hebrew chapter 1 verse 3. He is the upholder of all things,
2 Corinthians 1:20. Ang sabi po sa verse 3, sustaining all things by His powerful word. Jesus is the sustainer of all things. Colossians 1, 2 Corinthians 1:20. Yes, in Christ, and so through Him, amen, is spoken by us to the glory of God. Jesus is the great amen. Naintindihan? Very good. Letter B. Ang sabi ng Panginoon, these are the words of the amen. Number 2, or letter B, the faithful and true witness. Alam niyo po ba, kahit po anong gawin natin, kahit po anong galing natin sa anumang larangan, ang tinitingnan po ng Diyos ay ang puso natin. Because Jesus is the faithful witness. Siya po ang magsasabi kung sino ka talaga. Amen? Kahit ano pa pong galing natin sa anumang larawan. That's why we are called servants. Pagharap natin sa Diyos, walang pastor, walang reverend, walang bishop. Ang sabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Jesus comes a faithful and true witness. Because Jesus is omniscient. He knows them as they really are, and He has come to reveal their true state. Letter C. The ruler of God's creation. Jesus comes as the beginning of creation. Jesus is not created. Hindi po nilikha si Jesus because Jesus is God. Amen? He is not created, but Jesus is the creator. This identifies Jesus as the creator and controller of all things. He is the one who controls the church. Pwede po bang palagpakan natin? Yung Diyos na nagkokontrol ng iglesia. Wala po pwedeng may taas. Pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman sa harapan ng Diyos. We are rich if we follow Him, if we obey Him. Bakit sinabi ng Diyos sa chapter 14, I am the Amen, I am the faithful witness, I am the beginning of creation of God. Ibig sabihin siya po ang pinagmula ng creation. Bakit niya to sinasabi at dinescribe niya kanyang sarili? Why? Because during that time, Laodicean church, sila po ay napasok ng mga maling katuruan. Saan po galing yung mga false teachers? Galing po sa lugar ng Colossae. Kaya pag binasa niyo po ang letter to the Colossians, Paul rebuked the false teaching and he exalted the name of Christ. Nagbabasa po ba tayo? O nakikinig lang? Basahin po natin ang Biblia. Everything that Jesus said here has something to say for us, for this church. Ang sabi ng verse 15, Roman number 2. Jesus' description of the church, verse 15. I know your deeds. Alam ko ang mga ginagawa niya. That you are neither cold nor hot. Hindi ka naman mainit. Hindi ka naman malamig. Para yung nagtutulog-tulugan. Tingnan niyo yung katabi niyo. Para nagtutulog-tulugan. Isa po yung mahimbing ang tulog. Madali. Si Ate Ros, kasi yung mahimbing na yan. Mahimbing ang tulog. Naintindihan ko, basta senior, bago mano na yan. Senior din po ako, pero wag po kayong matulog. Iba po ang nagtutulog-tulugan na ang hirap niya, ang gisingin, kisa sa yung malalim ang tulog. Tama? Kapag ikaw po ay hindi naman malamig, hindi ikaw mainit, ang hirap mo pong sira ng
ang sabi ng Panginoon, you were neither one or the other. I wish na ikaw ay kung malamig ka na lang. Kung mainit ka na lang. Alam mo po ba yung nanlalamig kung talagang wala pa po ang pagkakakilala sa Diyos? Napakadali po nilang bahagina ng salita ng Diyos. At ang dali pong magbukas ang kanilang puso sa Panginoon. Kisa yung hindi mo malaman sala sa lamig, sala sa init, sino ang may mga misis na ganyan. Itataas ni pastor ang kanyang kamay. Sala sa lamig, sala sa init. Ang sabi ng Panginoon, sana malamig na lang kayo. O kaya kung mainit kayo, sana mainit na lang kayo. Where did Jesus get the metaphor? From the lukewarm water being supplied to Laodicea from Hierapolis to Colossae. Are you following me? Matalino ang Diyos. Nung ito po'y pinag-aaralan ko, wow! Pakiramdam ko may bukas na kalangitan na patuloy na nagtuturo. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon sa verse 17, Roma number 2 po tayo, Jesus' description of the church, verse 15. Sabi ng Panginoon, dinescribe niya ang church, you are lukewarm. Hindi ka mainit, hindi ka naman malamig. Nakakaiyak ka. Sa verse 17, dinescribe ulit ng Panginoon ang kalalagayan ng iglesia. Verse 17 po. Lakdawan natin ang 16. Babalikan natin mamaya. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are rich. Ano po bang rich? Wasak? Ano pa? Miserable. You are rich, pitiful, kahabag-habag. Ikaw ay mahirap, ikaw ay bulag, at ikaw ay hubad. Ang sabi ng Panginoon, sinabi nyo kay mayaman, kayo ay maraming wealth, at hindi nyo kailangan ng tulong, pero hindi nyo nakikita na kayo ay miserable, kahabag-habag, mahirap, blind, and naked. Bakit? Ano po bang pinagmamalaki ng church ng Laodicea? Remember, the church in Laodicea is situated in a very rich city. Why? Ano bang pinagmamalaki nila? They have their banking and finance. Meron silang gold reserve. Next, they have the famous black wool. The most famous wool in the world na pwede na yung isuot. Very, very luxurious clothing. Ano ba ang pinagmamalaki nila? Meron silang malaking hospital. At sila lang ang may hospital noon during the time sa buong mundo na ang kanilang specialization, magpagaling ng matang. Sabi ng Panginoon, you are blind. Ang sabi nila, mayaman kayo, ay mayaman sila, pero ang sabi ng Panginoon, ikaw ay hubad. Ang sabi ng Laodicea, the city of Laodicea, especially the church, kami ay sikat. Ang sabi ng Panginoon, you are rich, you are miserable. You are rich in material and worldly things, but you are poor. Sabi ng Panginoon, you are poor. Ang sabi ng mga taga-Laodicean church, we are rich. But Jesus said, you are poor. Ikaw ay mahirap. They were proud of their achievements. Jesus says,
you are rich, miserable, troubled to be pitied. They were proud of their wealth. Jesus says you are actually poor, destitute, and reduced to beggars. Or you are beggars. Sabi ng Panginoon, hindi lang kayo poor. You are poor among the poorest. Poor among the poorest. Mahirap sa mga pinakamahirap. You are beggars. They were proud of their vision of themselves. Ang sabi ng Panginoon, you are blind. They cannot see themselves as they really are. Kaya ang sabi ng Panginoon, I am the faithful witness. Kung pupunta kaya ang Diyos sa church na ito, ano kayong sasabihin ng Panginoon? Ano kayong sasabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin? Sasabihin niya ba ang sisipag nyo? Ang sipag nyong manalangin? Ang sipag niyong magbahagi ng salita ng Diyos, sasabihin ba yun ng Panginoon? Wala akong kausap. Sasabihin ba yun ng Panginoon? To be naked in the society was the ultimate humiliation. The church stand humiliated before God. There are churches that stand being humiliated in the sight of God when the church is naked spiritually. Laodicean church is a church. Ito po ay mga mananampalataya na wala pong silang seal sa Panginoon. They say they are born again. They say that they are Christian, but they do not share the gospel of salvation. We said we are evangelical, but we do not evangelize. And this is the word of God today. We said we are born again, but we don't have eternal life in ourselves. We are not sure if we are saved or not. We do not involve ourselves in prayer meetings, in Bible studies. We are naked. We are poor. We are rich. We are pitiful. If we do not do yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Are you still with me? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po ako ganun. Pero ito po ang salita ng Diyos. Kagabi natulog po ako 4 o'clock na in the morning. At ako po ay nagbubulay-bulay, Panginoon. How can I say this to your congregation? Sapagkat kung ako po ay nagsasalita sa harapan nyo, ako pa ang unang tinuturoan ng Diyos. Hallelujah! Hindi po ako excuse doon, sama-sama po tayo. Subalit nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat sama-sama po nating gino-glorify ang Diyos. Ay, ang hina ng amen. Pwede ba nating sabihin sa opisina, sa school, kung saan po tayo naroroon, mahal ka ng Diyos, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nagpakahirap, si Kristo ay nilibing, si Kristo ay muling nabuhay para sa iyong kasalanan, at si Kristo ay muling babalik. O kinahihiya po natin, baka sabihin naman nila, napaka-religious ko, napaka-spiritual ko. Tama! Tayo po yung mga spiritual na tao sa mundong ito. Bakit nyo ikinahihiya? At pagdating nyo sa church, taas ang kamay mo, I am born again, but you don't know. You are not sure if you're saved. Kasi ang ligtas kong tao, hindi niya nahihiya na ipahayag si Kristo sapagkat si Kristo ay may ginawa sa buhay niyo. Tama po
Salamat sa Panginoon sa mga soul winner ng church na ito. Good morning po sa nanonood at manonood pa kahit saan po kayong malayong lugar. God bless you at mamaya may mga manonood po na galing pa po sa ibang bansa at meron pong maliligtas. And that is our objective why we have a live streaming, not to show up, not to boast, but to boast in Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Halatabo po bagong walang tulog. 1.5 oras lang po yata ang tulog ko, but God is good. Meron pa po tayong meeting ng women. May Bible study po ako sa New Gen. Kaya lang New Gen, isa lang. Wala po yung 3, 4. May Bible study po kami, 3 o'clock. At alam niyo po ba ang Bible study namin sa hapon? Purihin po ang Diyos. Kaya pagdadating ko sa bahay, nagtatanong si Pastor, kumusta yung Bible study? Sabi ko, ay, ang saya namin. Every time natatapos yung Bible study, I cannot explain what is in my heart. Hallelujah! Hallelujah! Hindi po tayo naglilingkod sa pira. Hindi po tayo naglilingkod sa pera. Hindi po tayo naglilingkod sa mayayaman. Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Mamaya excited po tayo sapagkat may papadala muli ang Panginoon. Hallelujah! Ganyan po ang Bible study. Lumalago, hindi lamang ang mabuho. Lumalago ang puso sa Panginoon, nagagalak sa Diyos. Kayo po ba'y nagagalak sa umaga nito kahit kayo na-review? Baka bantayan niyo ako sa labas. Hindi po ako lalabas. Good morning sa nanonood ng live. Hallelujah. At salamat sa mga comments niyo kung may magpapadala ng star. Pwede kayo magpadala ng star, pwedeng moon, pwedeng sun, whatever. Roman number 3. Are you still with me? Buhay na buhay pa ba? Buhay pa ang Espiritu natin sa Panginoon? Hallelujah! Sabi ko, Lord, ngayong umaga may kakainin kami, Panginoon. Kami, kasama po ako ron. Roman number 3. Ito po'y malungkot. Verse 16. Balik po tayo sa 16, mga kapatid. Jesus' disappointment over the church. Jesus was so disgusted. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Sa Tagalog, dahil hindi naman kayo mainit, hindi naman kayo malamig, kayo ay aking? Sino pang may ng sikmura? Kayo ay aking isusuka. Ang suka po ay spit, si Hannah Magdalena, or spew. Means to vomit, to throw up. Ang example po nito ay yung pong pag ang isang tao ay nalalason, pinapainom po ng IP cup. Ito po ay isang syrup na kung saan kapag nalason yung tao, ipinapainom po ito para lahat ng lason sa kanyang sikmura ay kanyang may suka. Parang sinasabi ng Diyos sa Church of Laodicea, kayo ay mga lason. Kayo ay aking isusuka, hindi kayo malamig, hindi naman kayo mainit. Kayo ay aking isusuka. Jesus was so disappointed. Anong ibig sabihin po nito?
Jesus cannot tolerate their indifferences and apathy. Jesus cannot tolerate their sins. Ang ibig sabihin po nito, hindi po physical na isusuka ka ng Diyos, kundi ang Diyos hindi niya po hahayaan na ang iglesia ay namumuhay. Ano pong apathy? Means indifference. Isa lang po ang ibig sabihin. Apathy means wala kang concern sa iyong kapwa. Alam mo yung tao mapapahamak sa apoy na impyerno, hindi mo man lang binabahagi na ng salita ng Diyos kasi nahihiya ka. Ano po ba ang ating ikinahihiya? Ang sabi ng Panginoong Yesus, kapag ako kinahiya nyo, ikakahiya ko kayo sa aking amang nasa langit. Apathetic church, wala silang pakialam. Sila lang yung nasa loob. Sila lang nasa loob, kontento, nag-aawitan, nagsasayawan. Samantalang sa labas, ang daming mapapahamak sa apoy ng impyerno. Wala silang pakialam. I'll repeat. If Jesus will come here, ano kaya ang sasabihin ng Panginoon? Kayo po ang nakakaalam niya. Amen? Si Kristo po ay Diyos. Diyos ng kahabagan, but He is a righteous judge. Tingnan po natin ang lugar ng Laodicea. Ang church ng Laodicea, ito po ay isa pong church na kung saan ang Panginoon ay nasa labas. Doon po sa pinag-aralan natin the Ephesians Church, the church in Ephesus, ano po bang problema nila? Masigasig po sila sa Panginoon pero nakalimutan nila yung kanilang first love. Here, totally nakalimutan nila ang Panginoon. Pero anong sinabi ng Diyos sa verse 18? I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put your eyes, so you can see. The Laodicean or the Laodicean church or the city of Laodicea has many gold reserve. Ginamit yun ng Panginoon. I counsel you to buy from me gold refined in the fire. God used the gold so you can become rich. So you can, and white clothes to wear. Ano pong klase ng clothing meron sa Laodicea? They have black wool. Pero ang sabi ng Panginoon, to buy me white clothes to wear. So you can cover your shameful nakedness. And salve to put on your eyes so you can see. Ang salve po ay isang ointment na ginagamit sa mga sakit o pagpapagaling. Nilalagay po yan kung saan, hindi lamang sa mata. So ginamit po dito salve. That is an ointment. Anong meron po ba sa church in Laodicea or sa Laodicea, the city of Laodicea? Meron po silang sikat na ospital na ang kanilang specialization ay mata. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang kailangan nyo. You have to buy salve to put on your eyes so you can see. Because sabi ng Panginoon, you are blind. What does it mean? Naiintindihan po ba natin? Ay, uuwi na po ako. Naiintindihan niyo po ba yung verse 18? What Jesus? Okay. Sabi ng Panginoon, you are
sin, sabi niya, you have to buy. How can they buy if they are poor? Gets? Kung gets nyo, uwi na ako. Okay. Number 1, under Roman number 4. Are you in Roman number 4? Jesus' divine counsel. Number 1, sabi ng Panginoon, I counsel you to buy from a gold refined in fire so that you can be rich. The church must come to Jesus for spiritual health. If they will come to Him, put Him first and live out the Word of God. And they will know the riches of Christ. He calls them to get the spiritual gold. Yung buy dyan ay hindi nangangahulugang bumili. It means to come to Jesus to get the spiritual gold and live out the genuine faith before the lost world. Sino yung spiritual gold na tinutukoy ng Panginoon? Walang iba kundi siya. His Word. You have to live out the Word of God. Kung tutusin po natin yung church ng Laodicea, this is an apostate church, a lukewarm church. Ang sabi ng Panginoon, isusuka ko kayo, pero pagdating sa 18, God gave them a divine counsel. Ano pong pinapakita dito ng Diyos? That God is a very gracious, compassionate God na kahit tayo po'y nagkakamali, we fail God many times. But God is so faithful. Marami po tayong pagkukulang. Lahat po tayo nagkukulang. We are not perfect yet. But we have a perfect God. Parang sinasabi ng Panginoon, come to me. I am your spiritual gold. Here is my word. Live it out. Ipamuhay nyo ang aking mga salita. Sa Matthew 6:19-21, ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ito'y hindi nasisira. Kasi ang gold po nilang pinagmamalaki, ito po'y mawawala. Kaya sabi ng Panginoon, come to me and get the spiritual gold. Hallelujah! Kung ang Diyos po ay malupit, sasabihin ng Panginoong Yesus, hindi niyo ako sinasali sa gawain. Bye. Bahala kayo sa buhay niyo. Pero hindi po ganon ang Panginoon. White clothes to wear so you can cover your shameful nakedness. The church must come to Jesus with spiritual garments. He invites them to come to Him for spiritual garments. This is an invitation to come to Him in repentance. Tandaan po natin na ito po ay sulat sa church, sa iglesia na nakakakilala na sa Panginoon. Subalit tumalikod sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, come to me. Come to me and wear a spiritual garment. They are naked and lost in their sins. If they will come to Him, He will clothe them in robes of righteousness. Sabi ng Panginoon, bumili kayo sa akin ng kasuotan. Ano po yung kasuotan? That is the robe of righteousness. Every believer has a robe of righteousness. The moment you come to Jesus and accept Him as Lord and personal Savior, repent from all your sins immediately. The righteousness of God dwells in our hearts.
that is your robe of righteousness. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa Isaiah 61 verse 10, ang ganda po ng talatang ito. I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in robe of His righteousness, as a bridegroom adorns his head. Bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. Revelation chapter 19 verse 8, fine linen bright and clear was given to her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's people. Ang sabi po sa book of Revelation, yung pong mananampalataya ay binigyan ng damit na kung saan ito ay kanyang isusot, the fine linen, which stands to the righteous acts of the believer. Magbigay lang po tayo ng tubig sa nauuhaw ng buong puso. Magbigay po tayo ng damit sa kapatid nating nangangailangan o anumang bagay na ginagawa po natin ang buong puso. God will give us to wear a fine linen pagdating po ng araw. Alam niyo po ba, church, we are the bride of Christ. Ang sabi po sa Isaiah 61 verse 10, tayo po ay sinuotan ng kasuotan ng katwiran, katulad ng isang babaeng ikakasal. Sino ba po ang kinasal dito? Garden wedding, church wedding, o sabihin natin ang tagon, judge, o kaya kapitan sa barko, o kaya ano pa, civil. Ano bang sinusuot nyo? Sinusuot nyo ba yung duster na pampalengke? Di ba hindi? Nung ikinasal ako, talagang ganda ng damit ko ba eh. Ang sabi nila, wow, si Vilma Santos. Ay, walang naniniwala. The church is the bride of Christ, is spiritual. Tayo po ay susuotan ng Diyos ng garments so gorgeous. That is the garments, the robe of righteousness. Pag tayo po iharap sa Diyos, ang church po individually as a whole, ikakasal po tayo sa Panginoong Jesus spiritually. And we will be adorned, arrayed in the robe of His righteousness. Kaya sabi ng Panginoon sa Laodicean church, come to me. That is an invitation from the heart. Lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kasuotan hindi nasisira, kasuotan ng katwiran ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos, and salve to put on your eyes so you can see. Kung tutusin, may magaling silang gamot, may malaking hospital, ang specialization nila sa mata, pero sila'y bulag. Pero ang sabi ng Panginoon, you have to buy for me a salve to put on your eyes so you can see. The church must come to Jesus with a spiritual vision. He invites them to come to Him so that He can restore their spiritual blindness. Amen? Yung sabi ng Panginoon kayo, sabi niyo nakakakita kayo pero kayo bulag, ang ibig sabihin ng Diyos, spiritually you are bulag. Kaya lumapit kayo sa akin upang bigyan ko kayo ng gamot sa mata, upang yung mata nyo ay mabuksan nyo sa mga spiritual na bagay. When that spiritual vision is restored, they will be able to see themselves
others as they are, and they will be able to see them as He is. Nung binuksan po ng Diyos ang ating mga mata, spiritually, nakita po natin ang ating kalalagayan. Kung sino po tayo, at nakita po natin ang kabanalan ng Diyos. Nakita po natin ang ating kahinaan that we cannot do anything apart from Him. Nakita natin may magagawa ang Diyos. And it leads us to repentance. Yan po ang gustong sabihin, mensahe ng Diyos sa church in Laodicea. Come to me again. Repent and I will give you spiritual vision. Ganyan po ang Panginoon kapag tayo po ay nagkakamali. Sasabihin ng dyablo, wala kang pag-asa. Hindi ka na magbabago, subalit ang sabi ng Diyos, come to me. May pag-asa pa po tayong magbago, sino ka man, ano man ugali mo, ano man kalalagayan mo, ikaw ay malamig, o kaya sala sa lamig, sala sa init, come to Jesus. Hallelujah! Kanina sabi ang awit, Jesus, Jesus, Jesus. He defeated all. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Huwag po natin tipirin ang palakpak sa Diyos. Nagsisimula pa lang tayo. Ano ba naman yung pastor? Magluluto pa ako. Kapag nakita po natin yung ating kahinaan, yung ating kasalanan, nalalaman po kasi natin yung pag binigyan tayo ng Diyos ng spiritual vision, Lord, sorry po, magkamali ako. We are not perfect. We have many flaws. We have many shortcomings, but Jesus is a perfect God. Na siya po'y nagmamahal, nagre-restore ng mga relasyon, nagre-restore ng buhay, nagre-restore ng ano pa. Kung anong nawala sa inyo, God will restore it if you will come to Him. Hallelujah! PPHC Church needs that spiritual vision. God is faithful. At ito po'y unti-unting binibigay sa atin ng Panginoon. At ito po ay ibubus niya sa bawat mananampalataya if we will just be faithful in doing His will. Ako po'y I want to give credit to whom credit is due. I would like to I would like to commend the music team. Palakpakan natin yung Panginoon. Parang hindi kayo natutuwa. Palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Nakikita niyo po ba yan? Yung gitara ni Eugene, idudunit niyo. Akala niyo kung anong sasabihin ko? Yung gitara ni Makma? Kanya yan. Oh, hindi po yun. Natutuwa po ako kasi sisigasig po kayo sa larangan ng musika. Yung drum set na yan, yung drum set na yan, nakikita nyo yan. Abay, ano yan? Papalitan niya ng Diyos. And I pray na kung ano man yung sigasig nyo sa pagtugtog, sa pagkanta, at ako'y natutuwa sa anak ko, natutuwa pa ako. Hindi po dahil itinataas ko yan, dahil mas mataas na po yan sa akin, kundi ang Diyos po ang mapapurihan. Hindi po namin yan itinulak, anak, sa music team ka, no. Pinabayaan lang namin siya.
Si Ate Rose, magsi-79, but she goes on singing. Si Ate Vicky, nag-AM, sinabi na ako ng Diyos, dating tomboy, ngayon, babae na. Hindi. Siya po'y dating tomboy, siya'y binago ng Panginoon, siya po'y babaeng-babae. Kasi babae naman po talaga siya. Nililigaw lang ng dyablo. Pero ngayon, siya'y nasa tamang daan. Si Ate Karen, busy po yan sa trabaho. Pero matyaga po yan sa prayer meeting. Challenge ko po yan, di niya lang alam. Sabi ko, Ate Karen, medyo masamang panahon, umuulan-ulan ay masamang panahon. Ano? Tuloy pa bang prayer meeting? Ay, opo ate. Di naman umuulan, may bagyo po noon. Pero tuloy pang prayer meeting, di niya alam. Challenge ko lang siya kung talagang seryoso siya. Eh, nandito na po ako noon. Amen. Kahit yan, antok-antok, yung isa dyan, talagang prayer. Kung kailan mag-pray, pero nakikita po yung dyan ng Diyos. Ang tawag po doon sacrificial na kahit masama, pakiramdam mo na antok ka na, you go on praying. Hallelujah. Si Ate Minda, kahit saan niyang pumunta, ang bibig niya, hindi natitigilan, mahal ka ng Diyos. Kahit sa palengke, yung mga nagtitindoon. Nung kami po mag-pray and bless, mag-evangelize po kami 1-1, ang tawag po doon 1-1. Nauna po na siya doon. Pagdating namin, may tumanggap ng 3 sa Panginoon. Hindi po ba tayo natutuwa? So, ang sabi namin, kung kayo malayo, kahit hindi po kayo matendito, umatin, maghanap kayo ng church and we pray na makakita sila ng church na aatinan nila. Amen. Salamat sa Panginoon. I pray na lahat pong tumutugtog dito ay may desire kayo na makaakay ng kaluluwa sa Panginoon. Because that is your ultimate service to God. Amen? Wala nang amen? Kinakahiya niyo ba? Magbubuha po naman. Hindi po tayo ang pinipresent natin kundi si Jesus. Amen. Okay. Roman number 4. We are still in Roman number 4. Ang sabi ng Panginoon, bulag kayo, mahirap kayo, kaawa-awa kayo. Pero ngayon, kapag lumapit kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon, everything will be gone. Lahat ng mga bagay na ito ay mawawala. Yung mga pangit na bagay, mawawala. Ito ka na, ito ka na, ito ka na isang Kristiyano na masigasig, na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Ay, wala akong kausap. Uwi na tayo. Ano bang ulam nyo? Ayun, ang iniisip natin yung kayong girlfriend ko, naka-online pa. Naka-online pa siya! Huwag kang mag-alala. Ano susunod? Huwag kang mag-alala, pupusugin ka ng Panginoon. Anong oras na po ba? Hanggang 11:30 po ang gawain natin. Roman number 5. Jesus proclaims His unconditional love. Alam niyo po ba yung unconditional love ng Lord? Hindi mo pwedeng sukatin. Kahit ano ka pa, kahit gaano ka makasalanan,
His unconditional love remain. Chapter 19, those who I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Ang sabi ng Panginoon, lahat kong mahal ay aking dinidisiplina at ang aking pinapalo. Kapag mahal niyo pa ang anak niyo, pababayaan niyo lang bang magkamali? Kapag mahal niyo ang anak niyo, pababayaan niyo bang magkasala o mapahamak? Natural, hindi. Ganun din po, higit pa ang ating Panginoon. In spite of their indifference, still Jesus loved them. Verse 20. This is very, very particular sa lahat ng nagsishare. This verse is not for the unbelievers. This verse is for the believers. Why? Because the letter is for the church in Laodicea. When you are sharing salvation to the non-believers, do not use this verse first. You can use the Roman road, or you use for spiritual laws, or you can use other texts. One verse evangelism. Wag po ito. You will be out of context. This is for the believers na tumalikod sa Panginoon, nanghihina, nagko-compromise katulad ng church in Laodicea. Ang sabi ng Panginoon, here I am, stand at the door and knock. If anyone hear my voice and opens the door, I will come in and eat with the person and they with me. Ang sabi ng Panginoon, ako ay kumakatok sa pintuan saan ng bahay nyo, ng puso nyo. Kung sino man ang makakarinig ng aking boses at bubuksan ang kanyang pintuan, ako ay papasok at kami ay kakain. Kakain po sa Biblia, that is a form of fellowship. Jesus is inviting the apostate believers of Laodicea to come back to Him for fellowship. For fellowship and intimate relationship. Parang sinasabi niya, anak, kumakatok ako sa iyong pintuan. Kapag ang isang matinong bisita kumatok sa pintuan at hindi mo pinagbuksan, sisipain niya ba yung doorknob? Hindi, aalis yan. Pero kung ang kumatok, akyat bahay gang, ay hindi kakatok yan. Sisipain niya yung pintuan, pupwersay niyang pumasok. Ang Panginoon po ay hindi ganun. God is giving us a freedom to choose between right and wrong, to open or not to open your hearts. At ang sabi ng Panginoon, sino mang magbukas, makinig sa aking boses at buksan ang pinto, ako'y papasok. Ibig sabihin, kung kayo po'y nangihina, nag-backslide, ang tagal niyong nahiwalay sa Diyos, ngayon na po ang panahon na kumakatok ang Diyos sa puso mo, anak, mahal na mahal kita, kumakatok ako sa iyong puso. At pag narinig mo ang boses ko at buksan mo ang puso mo, muli akong papasok sa puso mo so that we can have an intimate relationship. Ganon po kabuti ang ating Panginoon. Pero sasabihin ng dyablo sa iyo, ay wala ka ng pag-asa.
Huwag kang pumunta sa church na yan. Pinagchichismisan ka dyan. Huwag kang pumunta sa church na yan. Sinisiraan nilang pangalan mo. Huwag ka pong makinig. Ito po ay bulong ng kaaway. Sapagkat pag pumunta po tayo sa church, hindi po sarili natin ang ating tinitingnan. Ang sadya po natin ay ang Panginoon. We want to bless the Lord. Hallelujah. We want to enter into His presence. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. Hallelujah. Handa po ba natin buksan muli ang ating puso sa Diyos? O kung hindi pa po tayo mananampalataya, handa po ba natin tanggapin si Kristo's Lord and personal Savior? Roman number 4, Jesus declares His reward to the victors. What is His reward? To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my fathers on His throne. Whoever has an ears, let them hear what the Spirit says to the churches. What is the reward? We will sit with Jesus. We will be with the Lord. Sino po yun? Those who are victorious. Paano po ba nasasabi na ang church ay isang victorious church? In prayer, in worship, in fellowship, in sharing the gospel of salvation. At ano pa po yun? Yung mga pagsubok araw-araw sa ating buhay ay ating napagtatagumpayan at tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Hindi yung umulan lang ay umulan. Hindi na po atin. Nakakita po ba kayo ng kambing? Ang kambing kasi ang ilong ay ganyan. Pag umulan, diretso po ang tubig sa ilong. Hindi po kayo kambing. Hindi rin kayo mga tupa. Kayo ay mga tao, mga anak ng Diyos. Ako po'y natutuwa. To God be the glory. Give credit to whom credit is due, but the glory is for Jesus alone. Kay Sister Anna Marie and company. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago lang po siya sa Panginoon, pero ang dinadaanan po nila sa landayan ay baha. Sabi ko, nung una, hanggang saan ba yung baha? Hanggang dito po. Pero mas nauna pa po sila sa inyo. Hindi alintana ang baha, kasi pupunta sa gawain. Walang pamasahe, anong gagawin? Maglakad. Di ba, anak? Yes. Pero kung ikaw naman ay galing sa Paranaque papunta rito, alam ko magpo-provide ang Panginoon. Tama? Hindi niya tayo pagkukulangin. Pamasahe lang, sasabihin, pamasahe lang. God is faithful. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tinatawagan ko ang isip ko. Sindikandere lalala siya na yayaya. Sandi kondo lalamasin. Hallelujah, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, ano man pong nakikita mo sa amin, here we are. Open our hearts. Panginoon, kung meron man po ditong nanghihina,
Ang tagal po niya nawala sa Panginoon. Uma-attend nga siya, pero ang puso niya ay hiwalay sa Diyos. This is the right time for you to embrace the calling of God. Hallelujah. Kung gusto mong pumunta sa unahan, you can. But if you wanted to remain in your seat, you can. Father, hallelujah. You are a righteous judge. You are God of reconciliation. You are a compassionate God. Panginoon, hipuin mo po ang puso ng bawat isa. Kung sila man po nangihina, make them on fire with you. Yes, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa banal na Espiritu ng Diyos na patuloy na nagmumove sa aming mga puso. Panginoon, sa oras na ito, Ikaw ang mapapurihan, Ikaw ang maparangalan, Panginoon. Salamat po, Diyos. We bring you back all the praises, the glory and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Pwede po tayo umupo. Yung kasama po ni Princess, ano yung pangalan? I forget.